DIY lang ang Selena costume ni Duday at marami sa parts na yan ay gawa lamang sa rubber foam. Ito na yung sekreto para bongga yung skirt, yung petticoat. So adjust lang natin para hindi halata. Ang second layer ay circle skirt na gawa sa Galaxy tool. Then ginupit ko lang yung isang side ng circle para magkaroon ng opening sa harap. Naka-built-in yung tool dito sa petticoat, so for the hand stitch ang person. Para sa third layer, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta gumupit lang ako ng parang padahon or petal ba yan. Then yung outline ng petal, nilagyan ko lang ng rubber slice. Ito yung magsisilbing laylayan ng third layer na palda. At syempre, ayaw natin ipakita yung mga bakas ng stitches, kaya ayan, papatungan natin yan ulit ng mga rubber slice. Oh, ayan, makinis na, wala nang bakas. Ito na yung para sa upper part ng skirt. Kailangan ko ulit gumawa dito ng mga scallop para magkaroon ng shape yung ating skirt kapag itatali na. Oh, ayan, close-up look. Ang linis na mga ginupitan kapag soldering iron yung ginamit. At ito na yung third layer na skirt. May mga ribbons dyan kasi adjustable siya. Depende sa kung gaano kalaki ang susunod na gagamit. Medyo wonky yung itsura, no? May next layer pa kasi yan. Ito na yung next layer. Circle skirt pa rin pero mas maiksi siya kumpara dun sa ating third layer. Then, pasadahan natin sa ating edging machine yung laylayan ng skirt. Then, fold and stitch. Basic stitch lang yung ginamit ko dito. Perfect ang discarding ito kung hindi ka pa nakabili ng hemming foot. At nung natapos ko na yung laylayan, mano-mano ko nang nilayout dito sa petticoat yung flare ng ating skirt. O konting recap lang, baka nalito na kayo. Yung ating petticoat, connected siya directly sa ating second layer. Yung third layer naman ay nakatali lang at ipapatong lang siya sa ating petticoat. Ang fourth layer naman ay eto na mismo yung nasa video. Hindi rin siya connected sa petticoat kasi garterized yung waistline nito. Ayan, cutie-cutie na, but here's more. Pang final layer na yan. Para sa skirt, may mga accessories pa kasi. O eto naman yung para sa blouse. Dalawang tela yung ginamit dito. At dahil short na tayo sa oras, ayan, to the rescue naman si mother. Siya na yung gumawa para sa top. At eto na yung itsura niya. At dahil finally natapos na tayo sa base, gawa naman tayo ng mga accessories. At eto yung una, yung corset niya. Gawa yan sa rubber foam. Naitanong nga pala ni Ma'am Nora kung nagbebenta daw ako ng pattern para sa corset. Sadly, hindi pa to perfect, kaya wala pa. Yung mga details pala na ginamit dito sa corset ay gawa rin sa rubber slice o rubber foam. Ayan, so kailangan ko lang mag-slice ng marami para tuloy-tuloy yung ating paglagay ng mga design. So sa part na to, kailangan ko na lang magdikit-dikit na mga trimmings dito sa corset ni Selena. May sinusundan kasi tayong design, so for the copy-paste na lang ang person. O ayan na, konting design at colors na lang yung kulang. Yung suot pala niya na headpiece na malaking ribbon, gawa din yan sa rubber slice. Dinikit ko lang yung ribbon sa headband. Para naman sa colors, nagmix lang ako ng konting green, konting blue at konting white para makabuo ng color na ito. O ayan, for the pintura na ang person, rush na ito kasi ang event ay kinaumagahan na at kailangan ko pa itong patuyuin. Lagay lang tayo ng konting accent, gaya nitong silver at saka gold. Then it's done! Ready to rampa na ang aking Duday! Oh, ang daming magagandang costume that day at karamihan sa mga cosplayer na to, sila rin ang gumawa ng sarili nilang costume. Diba ang galing? Sa chibi category nga pala, nabilong si Duday, sila yung mga kasabayan niya. After niya magpa-picture sa mga cosplayers, may mga bisita rin na nagpapa-picture sa kanya. Hindi man naging winner si Duday that day, pero importante, naging masaya naman ang overall experience niya.